Hindi pinag-aaral yung mga bata para hindi lumabag sa kanyang mga utos. At pag lumabag, pinarurusahan. Opo, ma'am. Yes, Mr. Senator Chair. Risa, if I may, short interjection lang. Meron kang affidavit dito. Sinabi mo, he was able, referring to Haring Aguila, Yes po, sir. he was able to change and comfort and contort his voice into different person. Yes po, sir. Anong different person? Yung una po, sir, yung cousin ko, nagkasakit siya, dinala sa hospital, at biglang dumating din po si Jeren Skelario. Oh. Pagdating niya po doon sa hospital, ipabago-bago po yung boses niya. May nagsasalita siya ng pangbabae, matandang babae, may nagkatsila, at may matandang lalaki, at yung boses niya ngayon. You confirm that, Jerez? Kaya mong magboses babae, boses katsila? Sampol. Ha? Kaya? Sige. Kaya? Ano? Hindi po yan totoo. Ha? Hindi po yan totoo. Hindi totoo. Opo. Sige, thank you. Tapos, during our meeting, he shouted, "Let the bird, kiahaw." Kiahaw na bird, no? Kind of bird. Let the bird sing. And unexpectedly, a bird sang. Yes po, sir. Totoo yan. Kumanta Opo. yung, paano? May boses po ng ibon Oh. na biglang tumunog. Huh? There was a time that galing sa kanya o galing sa ibon. May ibon talaga dumating na kumakanta. Sabi niya, tingog langgam kiyahaw. At may tumunog na naman din na ibon. Okay There was a time that it was raining hard and Senor Aguila shouted, "Let the rain stop." And indeed, the heavy rain stopped. Since then, we really became die-hard believers because of his supposed powers. Yes po, sir. Huminto talaga ang ulan, pagsabi niya. Baka accidentally lang po din po, sir, yung... Bakit ka naging die-hard? Noon po yun, sir. Ano Ngayon, yung sobrang diehard pa. Kaya nga po huminto ako sa pagtuturo. Okay, thank you. Senator Risa, go ahead. Salamat kayo, Mr. Chair. At ma'am, sabi din po ni Mr. Galanida, gusto daw nila magtayo ng school. Ano pong tingin nyo doon sa planong yon? Ngayon lang din po sila nagplano na magtayo ng school nung pumutok na po yung kaso, ma'am. Bakit ganun yung timing? Sabi nga nung ibang tao na nandun pa sa baba, sa bundok, parang cover up ba? Yung cover up na hindi sila matatawag na kulto doon. So pati yung pagtatayo ng school na ipinagbabawal naman ang mga bata makapag-aral, ngayon gustong gawin para i-cover up yung Opo. mga akusasyong iniimbestiga. Opo, ma'am. Saka ma'am, ano exactly yung pinangako? Ano exactly yung pinangako sa inyo ni Senyor Aguila kaya kayo sumali noon? Pinapangakuan po kami, ma'am, ng langit. Pag makasunod po kami sa kanya, lahat po kami ay mapupunta sa langit. At yung hindi sumunod dun sa kapihan, ay pupunta kami sa impyerno. Balita po namin, explicitly sinabi ni Senyor Aguila ang mga government employees hindi mapupunta sa langit. Opo, ma'am. Talagang napatingin kami sa isa't isa lahat dito na nagtatrabaho sa Senado. So, bakit po kayo nakumbinse noon na sumama? Dahil po sa mga insidenteng Opo. binasa ni Chair sa affidavit nyo. Opo, ma'am. Salamat po, Ms. Riza. Mr. Chair, isang follow-up question po kay Mr. Galanida at isa po kay Yes. Ms. Lovely kung maaari. Go ahead, go ahead. Salamat kayo, Mr. Chair. Kay Mr. Galanida or kahit kay Senyor Aguila, sa record po ninyo, sige, Mr. Galanida, sa record Yes po po. ninyo,
ilan po ang nakalibing sa sementeryo? Kasi po sa totoo lang, marami pong nawawalan ng kamag-anak. Hindi ko po alam. Hindi nyo alam po ilan ang nakalibing sa sementeryo? O hindi ko kung ilan sila. Kayo naman Kasi po, bago lang yun po ang nung una starting until I think only 2023 pero before that pupunta naman doon naman ilibing sa Barangay Siring na sementeryo. kung hindi nyo po alam, Mr. Galanida, kayo po, Senyor Aguila, ilan po ang nakalibing sa sementeryo ayon sa record nyo? Hindi ko po alam. Sir, sinasabi nyo kayo ang Diyos, dapat alam nyo. Ilan po nakalibing Hindi po, sa sementeryo? Pwede po Bisaya. Pwede. Kung tinuod pa nga, ngayon ko nga ako Diyos, dili ta na ako maabot sa punto nga ni ma'am. 23 years old pa man ko. Dili. 23? 22 mo, 23 pa karon 22 February. na. Opo. Oh, Sorry po. okay. Pakiulit nga yung sinabi mo, kaya i-translate ko na Tagalog para maintindihan ng lahat. Sige. Kung tinuod pa nga nag-ingon ko nga ako Diyos, dito na ako maabot sa punto nga may ani ko. Na 23 years old pa man ko. Kung totoo na sinabi mo na ikaw ang Diyos, hindi ka na sana umabot sa ganitong punto na naging na 23 years old ka pa. Hindi, sir. At Hindi- Mr. hindi Chair, ako. umabot si Yesu Cristo ng 33. May isang dekada pa kayo. Anyway, Mr. Chair, Yes. kung maaari, Senyor Aguila, magdala po kayo ng impormasyon bukas or kung kailan ischedule ng chair ang hearing ulit tungkol sa registered deaths. Ma'am, pwede po tanungin natin yung mga bata dito sa sa likuran. Sino po yung nasa likuran na tinutukoy nyo? Hindi ko alam kung anong pangalan. May dalawang bata dito. Parang gustong Bata yan na Oo. taga-kapihan. Dala ninyo yan? Dala ninyo? Isa po silang mga witnesses kasi yung isa na-release dati po sa hinihingi namin na habeas corpus at isa ka din lumayas sa sabi ko po nandoon sa kamay ng LGU at saka DSWD. Mr. Chair, sa pagkaalam ko po, yung original na 8 tumakas, pinakasuhan ng Socorro Bayanihan Services ng kanilang mga magulang na nasa kanila pa sa kapihan para mabawi yung mga bata. At yung isa nga po ay naibalik sa kanilang magulang at yung 7 natira ay talagang humiling ng saklolo na manatiling malaya at nananawagan sa kanilang mga kababata na nasa kapihan pa na tumakas din dahil wala daw silang kinabukasan doon. Kung bibigyang daan ng chair yung pagsasalita ng 2 pang bata, nagtitiwala naman ako na itatayo pa rin sa prinsipyo ng best interest of the child at idadaan sa tamang proseso sa kamay ng DSWD na hindi lang ihaharap ng ganyan-ganyan lang ni na Senyor Aguila sila sa komite. Mr. Chair, I think Mr. Chair, Go ahead, Senator Tolentino. I agree with Senator Ontiveros that there should be a process concerning this. Kababasa ko lang itong letter coming from the Office of the Secretary ng DSWD. So there should be a process that it should likewise involve the Secretary of this committee to really ferret the credibility and the veracity of the statements to be given by the children coming from the anong pangalan? Bayanihan. So there has got to be a process for this, Mr. Chairman. Well, in the interest of fairness, no, as the chair, ako gusto ko talaga lahat magbigyan dito. Kung pupwede lang, pero yun nga, we are napipigilan tayo dahil may batas na nagsasabi na kailangan ipaprocess. Meron bang DSWD dito? Kaya nyo i-process ng mabilisan bago natin i-present kung gusto talaga nang i-present?
Kaya Mr. yung Chair, process? if I may, Mr. Chair, Yes, yung isang bata ay na-release po due to isang prosesyo ng batas sa through habeas corpus. yes, iba yung sasabi mo na process yun ng korte. Ito process ito ng DSWD according to law na kailangang sundin para maprotektahan yung kanilang rights. So, yung sabi mo na legal process, wala problema yun. Decided yun ng korte. Hindi namin kayo hinahabol. Balik ninyo yung mga bata doon sa kuwan dahil may desisyon ng korte na ibalik sa mga parents. So, wala kami problema doon. Ang amin lang, kung gusto niyo i-present yan, ako as a chairman, gusto kong pagbigyan rin kayo dahil baka sabihin niyo, bias ako dito sa mga nag-akusar, kayo nagdidipin sa sarili niyo, hindi ko kayo pagbigyan. Gusto ko sana i-process. Kaya nga tinatanong ko yung DSWD kung Asek Dumlao, kaya niyo ba? Kaya? Dalawa yan, dalawa. 30 minutes. Dalawa po sila. Dalawa. Okay, procedure po dyan Kasi ng parang inisip namin parang yung lang paratang sa amin yun ang palagi nagsasalita. We understand that. well, naintindihan namin yan. Huwag ka mag-alala, intindihan namin yan. Tinatanong lang namin itong DSWD, kaya? Magandang hapon po, Mr. Yes. Chair. Tama po yung nabanggit ni Senator Tolentino na nakasaad sa aming position paper with respect to the attendance of children in committee hearings. Napakahalaga po na magkaroon muna ng social preparation sa Social preparation. bago Okay. po dumalo o ma-involve ang isang bata. How sa long will you ganito. do that for the two Para po sa witnesses social preparation, depende po iyan. Dahil kinakailangan na i-establish muna yung rapport between the social worker and the child. Hindi po madali dahil kinakailangan ding mag-usap at magkapalagayan yung pong social worker at yung bata. You're trying to prevent trauma, di ba? Tama po, Mr. Chair. So how fast can Isa you po do yan that? sa mga So you're looking tinitingnan at ng emotional DSWD. security, developmental needs, etc., etc. Yung dalawa dito, kaya niyong gawin ngayon o it will take time? Mr. Chair, kinakailangan po ng oras para po sa pagsasagawa ng social preparation. Oh, okay, we are not forcing you to do that. We just would like to, this committee would like to get your recommendation for the record. What do you recommend? You process that or it's impossible for you to process right away because as you said, you need time to establish rapport between the social worker and the minor. So, anong recommendation mo? So that the chair can roll that manifestation coming from the side of kapihan. Ano recommendation mo? We will take your recommendation. Mr. Chair, pwede naman po nating kunin yung bata, kausapin po ng ating social worker sa separate room, and then after that, doon po sa gagawin nating social preparation kasi kinakailangan i-explain doon sa bata anong importance ng kanyang pag-testify o pagbigay ng impormasyon dito, yung kahalagahan ng pagsasabi ng totoo. Okay, ganito na lang. Magbigay ka ng social worker mo doon, kumsek, bigyan mo ng kwarto, mag-usap sila doon, then afterwards, you give me your recommendation, ha? Kung pwede bang iharap sa committee yung bata. Kung mag-recommend ka na, hindi po pwede, Mr. Chairman, we will follow your recommendation. Pag sabi mo pwede, it's up to your determination, okay? So, kung interest ko lang dito is fair ako, ha? Fair ako, wala tayong pinapaboran. Mr. Chair, siguro dapat kasama si Asek Dumlao plus no representatives coming from kapihan o bayanihan. So wala. WD at yung mga bata lang. Yung bata lang at DSWD, pag-usap sila. Yes, you want to say For the something? record, Mr. Chair, the parents are here. They can assist their children. They are here. Sa batas with po, us. DSWD ang nagpo-process nito, yung psychological evaluation, trauma prevention, etc., etc. So, yun po yung pinag-uusapan ngayon. So sila, Mr. Chair. walang problema, magtiwala tayo. Yan ang mandato ng DSWD, pangalagaan yung kapakanan ng mga bata. So, tiwala tayo sa kanila. Yusek, Asik, you can proceed now. You want to say something ba? Mr. Chair, maraming salamat po. Kasama po ng DSWD ang Council for the Welfare of Children. Very good. Titingnan po natin at siguraduhin nga po that the best interest of the
children will be upheld and promoted and protected. In the person of Yusek Tapales po, CWC. Tapales. How much time do you CWC need? is the attached agency of the How much time will you need? 2 hours, 3 hours? Basta you just report back to the committee kung anong recommendation nyo. Hintayin namin kayo. You have your time. Ganun na lang. Yes, Mr. Chair. Sige, thank you. You're not excused. Samahan na nyo, Kumsik, yung dalawang bata. Ako sa... Babaeng usaan na ano? Para... Oh. If I may, Mr. Chair, Yes. we request that the SWD from Socorro should not be included in the interview of the children kasi she is one of the complainant in the criminal case Wala problema. filed against us. Huwag nyo isama yung taga-Socorro na disability, yung taga-national office yan. Central office po ito. Central office yan, taga dito yan. Secretary. Huwag na lang yung pasamahin ha, yung local Socorro. CWC. CWC. Yes, go ahead ma'am. Para mag-start na kayo. Your excuse. Senator Risa, you want to continue? Please. Well, actually, Mr. Chair, isa na lang talaga or isa pa rin yung tanong ko eh. Kina Senyor Aguila. Nahawa ako sa inyo, Chair. Maya't muti ko nang siyang tawaging Haring Aguila. Pero Senyor Aguila ang gusto niyang itawag, ang tinatawag sa kanya dun sa kapihan. So, siguro tanungin ko na lang, minsan pa, para for the record, kasi ito naman yung tanong na nagpasimuno nitong investigasyon ng aming mga resolusyon. Nung tumakas yung mga bata, kinupkop ni na Mayor at ng MSWDO, nauna ng inaksyonan ng NBI, ng IACAT, and then nakapag-imbestiga tayo dito ngayon. So Mr. Chair, itatanong ko ulit, itatanong ko kina J. Renz Kilario, Mamerto Galanida, ganun din kay Janet Ahok, at kay Karen Sanico. Yung isa sa pinakatanong ng investigasyong ito, may child marriage ba sa kapihan? Kasi meron po tayong di kukulang sa 4 na mga witnesses nag-a-attest dito sa child marriages sa kapihan. Kasama na po yung isang actual party to the marriage, si Elias Jane. Meron din po tayo, at ipinakita ko kanina, Mr. Chair, sa opening statement, isang official document na ang pamagat ay Family Planning Certificate, kung saan yung minor, 15 dun sa form, ay indicated na married ang civil status. At kayo po, Mr. Kilario, kayo po, Senyor Aguila, ang presidente ng SBSI on official record. Meron pa nga hindi tayo napag-usapan, Mr. Chair, Senyor Aguila, na pinapa-family planning pa talaga yung mga menor de edad na babae na pinapakasal nyo sa mga lalaking of legal age. Na nalalagyan sila ng, ano ba yun? Implant para sa family planning. So, patuloy pa ba kayo nagde-deny na may child marriages na nangyayari sa Arco ni Noah? So, nangyayari nga po ba? Nangyayari po ba ang child marriages sa kapihan, Senyor Aguila? Mr. Kilario? Hindi po nangyari. Mr. Galanida, nangyayari po ba ang child marriages sa kapihan? Madam Senator, as far as I do not know anything about mayroong ganyan nangyayari sa kapihan. So ang sagot po ninyo ay walang child marriages na nangyayari sa kapihan? Walang child marriages, Madam Senator. Kasi po, kung meron dapat yung mga parents mismo magko-complain kasi mga anak yun nila. Wala po.
Miss Sa Janet, alam ko lang. sa pagkaalam nyo, isang tanong lang po ang akin, isang sagot lang po sa inyo. Hindi sa alam nyo, or hindi, ano bang totoong alam nyo? May child marriages ba o wala sa kapihan? Sir, Ma'am Janet, hindi pa po kayo. Mr. Galanida, mayroon ba or walang child marriages sa kapihan? As I would like to reiterate, as far as I know, wala po. Hindi ako nakasaksi ng anumang seremonya na nangyari doon. Mr. Chair, parang ayaw lang sabihin ni Mr. Galanida ng no, pero hindi rin sila nagsasabi hindi rin sila umaamin ng yes. Ma'am Janet, kayo po na sinabi ng ibang witnesses namin ay sarili niyong anak ay ipinakasal ng menor de edad. Nasabi nila, sinabi niyo sa kanila, ba't ayaw niyong magpakasal? Sarili kong anak ay ipinakasal. Kayo ma'am, anong sagot niyo sa tanong kong mayroon bang child marriages sa kapihan? Wala po, ma'am. Walang kasal sa Wala. kapihan. Bago ko huling tanungin si Karen Sanico, Mr. Galanida, ang impormasyon din po namin ay may 2 apo kayo na ikinasal din po sa minor sa kapihan. So kasama po ito sa dinideny ninyo. Ang masabi ko po, yung walang kasalan, tulad ng sinabi ni Janet, mayroon namang mga bata na hindi tulad sa kanya hindi mapigilan natin na parang may pre-marital engagement na nila. So, kami mga parents, wala kami pong magawa. Well, Mr. Chair, bago ko huling itanong si Karen Sanico, i-obserbahin ko lang na yung sa simpleng tanong ko, hindi po makapagbigay ng simple at diretsong sagot si Mr. Galanida. Ang huling tanong ko po kay Karen Sanico, Sir, meron po bang, sa kabila nitong lahat ng mga pagtetestimonya at pinaalala ko kayo, tulad nung sinabi ng chair sa lahat ng resource persons, you are under oath, Sir Sanico, meron po bang, sa kabila nitong lahat ng mga pagtestigo ng ating victim survivors, meron po bang child marriages sa kapihan? Wala po talaga, ma'am. Wala. Ay, okay, Mr. Chair. Sa ganyang mga sagot, I respectfully move to cite in contempt J. Renz Kilario, Mamerto Galanida, Janet Ahok, and Karen Sanico. I so move, Mr. Chair. There is a motion to cite in contempt Jerry Esquilario, Mr. Galanida, Karen Sanico, and what's the first name of Ahok? Janet Ahok. Is there any objection? Hearing none, the 4 aforecited personalities are hereby cited in contempt. So ordered.